Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakikita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Si Elias ay isang dakilang propeta. Nung nagkaroon ng pagbabagong anyo si Jesus sa bundok ng Tabor, nakita siyang maningning ng 3 alagad na kasama si Moises at si Elias. Si Moises ay sumasagisag sa batas. Salamat sa Diyos. Siya naman ang nagbigay ng batas sa Israel sa bundok ng Sinai. At si Elias ay kumakatawan sa mga propeta. Pinag-uusapan nila noon ang Exodo, ang pagtawid ni Jesus sa kamatayan. Si Elias ang kumakatawan sa mga propeta. Ang dakilang si Elias ay inilalarawan ni Sirach na isang apoy. Ang kanyang salita ay lumalagablab na parang apoy dahil siya nang iniwan ni Haring Ahab at ni Reyna Jezebel ang pagsamba kay Yahweh at pinalitan nila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na si Baal at si Astarte dahil sa pagtalikod ng mga tao kay Yahweh sa udyok ng kanilang hari, uminit ang lupa. Nagkaroon ng 3 taon at kalahati ng tag-init at namatay ang mga tanim. Nagkaroon ng taggutom. Dumating lamang ang ulan noong pinatunayan ni Elias sa bundok ng Carmelo na si Yahweh lamang ang Diyos. Nagpadala siya ng apoy mula sa langit at kinain ang kanyang hain sa bundok at nilaplap ng apoy pati na ang kanal ng tubig sa paligid nito. Si Elias ay dinala rin ng karwaheng apoy patungong langit sa halip na siya ay mamatay. Kaya talagang apoy ang sagisag ni Elias. Dahil sa hindi pangkaraniwang pag-akyat sa kanya sa langit, ang paniniwala ng mga Hudyo na siya ay babalik uli upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas, sa pagdating ng Kristo. Kaya inaasahan ng mga Hudyo hanggang ngayon ang muling pagdating ni Elias. Ayon kay Jesus, dumating na nga si Elias, ngunit hindi rin siya tinanggap ng mga tao. Naunawaan ng mga alagad na si Elias ay dumating sa katauhan ni Juan Bautista. Siya ang naghanda sa mga tao sa pagtanggap kay Kristo para hindi rin siya
pero hindi rin siya tinanggap ng marami. Ang tumanggap sa panawagan ni Juan Bautista ay siya ring tumanggap kay Jesus, tulad ni Andres. Ang misyon ni Elias ay pagkakasundo. Pagkasunduin ang mga magulang at mga anak, at sa gayon titipunin uli ang lipi ng Israel. Ito ang panawagan ni Juan Bautista. Sumisigaw siya sa ng pagbabalik loob doon sa disyerto. Bahagi ng pagbabalik loob ay ang pagkakasundo. Ngayong panahon ng Adbyento, hinikayat din tayo na magsisi, at ang praktikal na paraan ng pagsisisi ay ang pagbabalik loob sa Diyos at sa isa't isa. Hindi natin matatanggap ang Diyos kung hindi natin tinatanggap ang ating kapwa. At ang ating kapwa na dapat nating tanggapin ay ang kapwa na inaayawan at tinatalikdan natin. Hindi makakatipon-tipon ang bayan ng Diyos kapag may alitan. Pag-isip-isipan natin, may kapwa ba tayong tinatalikdan? Ngayong panahon ng Adbyento, na naghahanda tayo sa pagdating ni Jesus sa ating manliligtas, hindi ba panahon na makipagkasundo? Tayo na ang manguna na lumapit at bumati. Kung hirap tayo, tumawag kay Propeta Elias at kay Juan Bautista na buksan ang ating puso sa iba upang ito'y maging bukas sa pagdating ni Jesus. Kung wala man tayong kagalit, baka may kilala tayong kailangan pakipagkasunduin. Gampanan natin ang papel ni Elias. Gumawa tayo ng paraan upang sila ay magkasundo. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kababaang loob na may kapagkasundo sa isa't isa at sa mga taong mabigat ang loob sa amin. Matatanggap lamang namin kayo sa inyong pagdating sa pagtanggap namin sa aming kapwa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.